Rumaraga sa pagpapala sa atin lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 29 sa versikulo 38 hanggang versikulo 46. Ganito ang gagawin ninyo paghandog sa altar araw-araw. Kukuha kayo ng 2 tupang 1 taon ang gulang at siya ninyong ihandog isa sa umaga at isa sa hapon. Ang ihandog sa umaga ay samahan ninyo ng 1 salot ng pinakamainam na harinang hinansi sa 6 na litrong langis. Maglagay rin kayo ng 6 na litrong alak bilang handog na inumin. Ang ihandog naman sa hapon ay samahan din ninyo ng handog na pagkain at inumin upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang paghahandog na ito ay gagawin ninyo habang panahon. Gaganapin ninyo ito sa harapan ko sa may pintuan ng tabernakulo. Doon ko kayo tatagpuin. Doon ako makipag-usap sa inyo. Doon ko tatagpuin ng mga Israelita at ang puok na iyon ay pababanalin ng aking kapangyarihan. Gagawin kong sagrado ang tabernakulo. Ganoon din ang altar at ibubukod ko si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki upang maglingkod sa akin bilang mga saserdote. Ako'y sa kanila at ako ang magiging Diyos nila. Makikilala nilang ako si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Maninirahan ako kasama nila. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. So, ang highlight ng passage na to ay yung una, syempre yung daily offering or daily sacrificial offering na kailangan gawin ng mga Israelites noong Old Testament. At isa pang highlight ng passage na to ay yung nature ni Lord or yung naturalesa ng Diyos. Ano nga ba yun? So, yung kakayahan ng Diyos na magpapatawad. So, mababasa natin doon na kayang pabanalin ni Lord yung lugar at yung mga anak ni Aaron, si Aaron at kanyang anak, para sila ay maging worthy na maging sacerdote. Tapos, sa doon na nature ni Lord ay yung willingness niya na manirahan at makipanahan o manahan doon kasama ang mga Israelites. So, part yun ng nature ni Lord. At ito pa ang pinakamaganda. Yung nature ni Lord na in-rescue sa Old Testament, di ba? Rescue ni Lord yung buong Israel sa Egypt. So yun ang isang nature ni Lord. Kaya niyang mag-rescue. So, doon, yung mga Israelites na gawa ni Lord na i-rescue sa Egypt. So, ikaw ngayon, kung ano man yung sitwasyon mo at nahihirapan ka, kaya niya pa rin na mag-rescue. Kaya niya ka pa rin na alisin dyan sa sitwasyon mo yan. Regardless kung ano pa man yan. Diba?